Isang mabiyayang gabi po sa bawat isa, pati na rin po sa ating mga kapatiran na sa kanilang mga tahanan. Inaanyahan ko po ang bawat isa na magsitayo at sama-sama po nating pagpurihan ng ating Panginoon sa gabing ito. Ayon po sa mga awit 100 verse 2, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. Sama-sama po nating awitin, may kagalakan akong naglilingkod. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, kayo din po yung ating mga kapatid na nasa kanilang tahanan. Hayaan niyo po na basahin ko ang awit 36, 5 hanggang 12. Ang wagas na pag-ibig mo, O Yahweh, ay walang hanggan, at ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan, at matuwid ang hatol mo'y sinlalim ng karagatan. Ang lahat ng mga tao at mga hayop na nilalang sa tuwin ay kumukupkup,
ng mapagpala mong kamay. O Diyos, ang pag-ibig mo ay mahalaga at matatag. Ang kalingay manadarama sa ilalim ng iyong pakpak. Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan. Doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo rin nagmumula yaong lahat na may buhay. Ang liwanag na taglay mo ay sa amin umaakay. Patuloy mong kalingain ang sa iyo'y umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Ang palaloy huwag mong tulutan na ako ay salakayin o ang mga masasamang gusto akong palayasin. Yang taong masasamay madalas masdan ninyo at igupo sa kanilang binagsakan, hindi sila makatayo. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, dahil muli kami nagkasama-samang magkakapatid upang magpuri at magpalangin ng Panginoon. Kaya din po, tulungan mo kami, Panginoon, na yung aming maririnig, Panginoon, na mensahe, Panginoon, ay tumimo sa aming puso't isipan upang ito patuloy naming malakaran sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa karapatan na binigay mo sa amin na kami maaring dumulog sa iyo, maaring dumalangin sa iyo, Panginoon, anumang oras. Maraming salamat sapagkat kami iyong mga anak. Sa oras na ito, Panginoon, tinataas po namin ang bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, na lahat po ng aming gagawin ngayong gabi ay magiging kalugod-lagod sa iyo. Maraming salamat po sa lahat ng iyong mga biyaya, sa lahat ng mga papala na aming tinatanggap sa araw-araw. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po. Magpapatuloy po tayo sa ating gawain, ang pasasalamat at ako na panguhunahan ko na po ito. Ako po yung nagpupurit nagpapasalamat kasi po napakahabang panahon na hindi ako naging worship leader sa prayer meeting. At akala ko po kasi Sunday, akala ko po naoperahan na ako noon. Kaya purihin po ang Panginoon, hindi ko po talaga pinlano na magpapalit kasi gusto ko rin naman kasi. Kaya salamat po sa Panginoon at nakaraos ako kahit hirap magbasa. Pinupuri ko po at ibinabalik ang lahat ng pasalamat sa Panginoon. Sa mapagpalang gabi rin po sa ating lahat. At ako rin po nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa biyaya at kagandahan loob binibigay niya kung bakit tayo nagpapatuloy sa pang-araw-araw. Salamat sa unang-una sa sa binagong buhay, kay Bien, sa mga anak ko na nagiging aktibo rin sa gawain ng Panginoon. Salamat sa mga buhay nila na patuloy na binabago sa pang-araw-araw ng Panginoon. Salamat din sa pribileyo niya na mapagbahagi rin ng mga salita niya sa mga katrabaho. Bagamat mayroon mga talagang hindi mo talaga mapiplease, pero salamat at hindi ka pa rin niya talaga pinababayaan ng Lord kahit na gumaganap ka doon sa pagbabahagi sa mga kasamahan mo, kasi naiintindihan mo yung kaligtasan na binigay sa iyo ng Diyos, kaya kung bakit mo to binabahagi. Tulad na rin nga nung linggo, nung mensahe ni Pastor, sabi niya kasi maging sa mga nagpapasalamat ay dapat maging maingat para doon sa mga makikinig na hindi rin mawala o mamali ang kanilang pamumuhay.
Kasi may tanong ako sa kanya doon about do sa, pero hindi pa naman niya tinatakal yun, about do sa sa Matthew 24:14, yung sabi niya ron, ipangaral ang salita ng Diyos sa buong mundo. At pag ipangaral na to sa lahat ng tao, sa kadarating ang katapusan. Ang unang tanong ko sa kanya doon, saan ba ito mapangyayari? Sa rapture ba to o sa second coming? Pero kung titingnan naman natin yung talata, isa rin siya sa mga sign. Kumbaga, second coming siya mangyayari, kumbaga, parang ganun. Kasi, doon sa salita kasi na yun, parang kasing merong kaparaanan. Kasi nung pangalawang tanong ko sa kanya, sabi, about naman dyan, marami rin talaga naniniwala na pagka ipinangaral mo talaga mabuting balita sa lahat ng tao, talagang darating siya. Kasi sabi naman niya yun sa kanyang isa sa mga tanda niya. Yun, salamat sa ganun kasi minsan narinig ko rin sa kanya, sabi niya kasi na ayaw niya rin na, yun nga, magluksa pa yung mga mahal niya sa buhay, kumbaga datna na siya ng raptured. Ako rin naman, ganun din, ayoko rin maranasan yung kamatayan, pero although alam ko naman ang buhay ko sa Panginoon, pero kung may kaparaanan para yung pagdating ng Panginoon ay pwede pala, kasi hindi lang naman yung tao sa bundok yung pwede nating abutin maging yung mga kapitbahay natin na naninira sa atin, minamarites tayo, o kaya yung mga kapatid natin, mga mahal natin sa buhay, na hindi pa nakakakilala sa Panginoon at hindi nakakakinig ng salita ng Diyos. Malay nyo, isa pala doon, yung mga kapitbahay pala natin, na kapag narinig yung salita ng Diyos, ayan yung katapusan, nandiyan yung Panginoon. Kasi yun naman din yung sinasabi ng salita niya, na pagka napahayag sa lahat ng tao ang kanyang salita, ang mabuting balita, saka darating ang katapusan. Salamat sa ganung pag-unawa na patuloy mong pag-aaral ng kanyang salita, na tuwing babalikan mo kanyang mga salita, isang pangako to na iniiwan niya doon sa tinatawag niyang church sa mananampalataya, na kung tayo tunay na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, itong lahat ng pangako niya hanggang sa katapusan, sabi nga sa kanta, magulang man ang mundo, ang katapatan ng Diyos ay sapat. Yun, salamat sa sa salita niya, sa pangako niya, na patuloy na pinagbubulay-bulayan ko sa pang-araw-araw. Na ito rin yung kaparaanan para may tawid ko rin ang pang-araw-araw na buhay ko, maging sa trabaho man o sa aking pag-uwi. Kaya yun, binabalik ko ang lahat ng papurit pa sa salamat sa Panginoon. Good evening po. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon. Unang-una po sa pagkakataon po na binigay niya na tayo po ay magkasama-sama, magpuri, makinig ng kanyang salita, ng katotohanan. Isa pong, masabi ko pong isang pribilehiyo po ito sa atin. Kasi hindi po lahat nagbibigyan ng pagkakataon ng ganito. Unang-una po, salamat sa Panginoon sa binigay niya pong araw na nagkaroon ako ng kapahingahan, nagkaroon man po ng mga personal na problem, mga struggle the whole week. Pero salamat po sa sufficient grace ng Panginoon na siya po ang nagbibigay ng kalakasan. Nagpapasalamat din po ako sa mga kapatid natin na nagbibigay ng palakasan, nagpapaalala sa mga salita ng Diyos. Sa ating kapatid, kay Kuya Lito. Binahagi niya muli yung parable ni Jesus tungkol doon sa sower, na kailangan natin na matanim sa magandang lupa para tayo magbunga. Hindi katulad ng mga binhi na natanim sa mga mababato at matitinik na lupa na pag nandyan yung problema is nakakalimutan natin yung salita ng Diyos. Kaya nga, lubos ako nagpapasalamat sa mga kapatid sa salita ng Diyos na siya pa rin ang mag-aangat sa iyo sa iyong kababaan. Kasi pag nahiwalay tayo sa mga, kung magpo-focus tayo sa mga struggle, doon po tayo bumabagsak. Nakakalimutan natin yung salita ng Diyos, pero yung mga pangako ng Diyos,
andyan din. Sabi nga po, di ba, ni Paul, when I am weak, I am strong. Kasi sabi po ng Panginoon, His power is greater in our weakness. Yung kahinaan natin, sa Diyos tayo hihingi ng kalakasan. Kaya, salamat po sa Panginoon na nandyan po yung kanyang grasya na tumutulong sa atin sa araw-araw. Papuri po sa Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat at sa mga online na nanonood po ngayon. Praise God, Miyerkules na naman po ngayon. Parang kailan lang po, Sunday lang, tas ngayon Wednesday na naman. Kanina po kasi nag-iisip ako kung ano po yung sasabihin ko ngayong araw na to, kung ano yung pagpapasalamat ko. May sinusulat ako pero hindi ko na po tinuloy. Sabi ko, kung ano na lang lumabas po sa bibig ko, kung ano yung nasa puso ko, yun na lang din yung sasabihin ko. So, pinagpapasalamat ko po sa Lord na yung mga pagpapalang pinagkakaloob niya po sa amin, sa pamilya ko. Salamat dun sa paggabay niya sa araw-araw at yung pagbibigay niya sa akin ng kalakasan sa araw-araw na pagtatrabaho at kalakasan sa pagharap sa mga problemang pinagdadaanan namin. Praise God po at yung mga panalangin po natin, especially panalangin po namin, is dininig po ng Lord. Yung kay Empoy po, sa anak ko, since start nung February 1, so mabigat po sa damdamin po namin bilang magulang na naging ganun yung sakit ni Empoy na nagkatubig sa baga. So hindi po namin alam kung ano yung kakaharapin namin, kung ano yung mangyayari. So, iniiyak ko po yun sa Panginoon, yung nangyari po sa anak ko na yun. Nung nalaman ko nagkatubig siya sa baga. Pero, alam niyo po yun, para akong naligaw nung mga nakaraang linggo. Yung nagkaroon ako ng, parang natuliro ako sa problema ko na kinaharap na yun. Pero napakabuti ng Lord. Alam niyo po na hindi dapat ako nandoon sa ganong sitwasyon. At balikan ko lang po yung sa Santiago. Sabi po rito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Iyan po yung binaligan ko simula nung inaral po sa amin yan ni Pastor nung last Sunday yata yun. So, sabi dito, di ba, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. So, sa atin bilang tao, napakahirap po nun, di ba? Na magagalak ka habang dumaranas ka ng pagsubok. Pero sinasabi po rito, dapat tayo magalak. Kasi bakit? Kahit dumaranas po tayo ng problema o pagsubok, dapat po tayo magalak kasi nasa presensya po tayo ng Panginoon. Dapat yun pa rin po yung makita sa atin. Kung hindi ka po magagalak at magpapadala ka dun sa pagsubok o problemang inaharap po, malamang talagang maliligaw ka. Kamukha nung naranasan ko na nung nakaraang linggo hindi ko mahanap yung sarili ko. Pero sabi ko, nasa Lord ako eh. Dapat hindi yun yung nararanasan ko, yung nararamdaman ko. So, napakabuti po ng Lord na yun po yung pinakita sa akin ng Lord na hindi dapat ako malugmok dun sa problemang kinakaharap po namin mag-asawa. So, ito po yung pinakita sa akin ng Lord nung nakaraan po na Tuesday, kahapon po na habang kinukuha ko po yung result ng x-ray ni Empoy, kabadong-kabado na talaga ako. Hindi ako mawari. Pero marami na pong pahiwatig sa akin. Marami ng senyalis na maganda
Kasi yung mga mensaheng nababasa ko. So pagkuha ko po kapon ng x-ray ng umaga, sila Bingil po nauna na dun sa Tondo Med. Nandun na siya kasi kailangan nilang pumila ng umaga. So yung x-ray kukunin dito sa pinaglaboratorya ni Empoy nung Monday. So kinuha ko nung Tuesday kahapon. Yun yung hinabol ko kay Bingil pa. Saktuhan naman yung pagdating ko ron. Malapit na sila dun sa babasahin ng doktor yung kung ano yung result ng x-ray. So, pagkuha ko ng result, alam ko po may nagbago, may nag-improve. Kaya sobra iyak ko po talaga habang nagdadrive ako ng e-trike papunta ng hospital. Sabi ko, napakabuti mo, Lord. Bilang isang mananampalataya, hindi mo kami binibigo. Sabi ko, walang mahirap, walang imposible sa iyo, Lord. Habang binabaybay ko yung Wanluna, papuntang Balot, umiiyak ako. Di ko nga alam kung may nakakakita na sa akin, nakakilala ko na habang nag-drive na umiiyak ako. Sabi ko, iyak ko yun ng sobrang pasasalamat ko sa Diyos kasi hindi niya kami pinabayaan dun sa pagsubok na kinaharap namin. Na sinabi ng doktor na bakit hindi niyo pa-i-drain yung tubig sa baga ng anak mo, ng anak niyo. Ayaw niyo pa talaga ipa-drain yan. So pinipilit namin na huwag ipa-drain kasi sa akin po, naranasan ko po yun na magkaroon ng tubig sa baga. So sa akin hindi naman po din drain. Pero yung yung karanasan dun sa yung nangyari sa akin before, yun yung pinakita ko sa doktor na kaya sinabi ko na hindi po, daanin nyo na lang po sa gamutan. Sabi kong ganun yung bubutasan sana si Empoy. So nilaban pa rin namin na hindi mabubutasan. Etong mga doktor gusto na talagang butasan si Empoy. Pero ito po pinakita ng Lord sa amin na hindi na advisable na mabutasan si Empoy kasi nag-improve na po yung tubig niya sa baga. Kaya sobrang pasasalamat po ako sa Lord na ganun po yung pinangyari sa buhay po ng anak ko. Na alam kong may mga dapat siyang ituro sa amin yung mga aral na kung bakit nangyari yun. Yun po yung pumapasok po sa isipan ko na sabi ko may inaayos si Lord sa buhay namin at may mga aral na ipinarating sa akin na hindi mo pwedeng alisin sa puso mo si Lord. Sa anumang pagsubok sa buhay mo, yun po yung natutunan ko eh. Kung ano man yung mga pinagdaraanan mo or mga pagsubok na pagdaraanan natin, hindi kaagad tayo na mag-aano sa sarili mo na maiinis ka na, kung ano-ano na iisipin mo. Ang gusto ng Lord, kung ano yung kalooban niya na po eh. Gusto niya makita yung magpuri ka at manalangin ka ng tapat sa Kanya. Yun yung gusto niya makita, yun yung tinuturo niya sa akin eh. So, salamat sa ganung pangyayari sa buhay namin mag-asawa. Especially sa akin, kung yung ganito na sabi ko, ito na ba yung lumalalim ka sa Panginoon, na naiintindihan mo na yung mga bagay-bagay na dati na hindi mo naiintindihan, na nabubuhay ka lang sa sarili mo, sa lakas mo, yun lang yung pinaniniwalaan mo. Even before na pag nagkaroon ng problema, inom. Pagka nagkaroon ng problema, hindi mo alam kung ano gagawin mo. So ito, yung inarap namin na challenge na mag-asawa, na kami lang dalawa na humarap na yung dati na hindi namin alam kung paano harapin yung mga problema. So ngayon na nandito kami sa Lord, na naglilingkod at nananampalataya sa Kanya. So sabi ko, wala talagang imposible sa Lord. Yun nga po na si Empoy na hindi na advisable na mabutasan at patuloy lang na mag-ingat at magpalakas at uminom ng mga vitamins. Yun po yung binili ng doktor sa kanya. Kaya binabalik ko po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Jesucristo.
Ang gandang gabi po, Church. Ako rin po ay nagpapasalamat sa Panginoon, yung araw-araw na protection sa family, yung provision niya, tsaka yung experience ko po last week, yung last Thursday po, nag-LBM po ako. Ewan ko nasubukan nyo na pong madumi ng 23 times sa isang araw. Hinanghina po ako talaga nung araw na yon. Nag-iisa po talaga akong sa bayan na yun, kaya iniisip ko anong gagawin ko kung sakaling hindi ko na kaya. Ang ginagawa ko na lang, mag-pray na lang ako para yun nga, yung makayanan ko yung talagang sobrang hina ko yung dulong 23 times kayong nasa CR, pabalik-balik na hindi mo malaman kung ano gagawin mo, kung doon ka na lang ba sa CR o ano. Kasi walang 30 minutes, babalik ulit ako sa CR eh. Tagang hinang-hina na ako, ginagawa ko, minsan pagka hindi ko na nga kaya, higa ako, dudumi na naman. Hindi ko malaman kung tatawag na ako kay Lani, papakumpay na ako. Ang ginagawa ko na lang, puro prayer na lang. Pagdating ng Friday, medyo gumanda. Pero andun pa rin. Saturday nga, ng Berea, nagpaalam na ako kay Pastor na, Pastor Ditz, in case na Pastor, baka lumalis ako, baka hindi ko makaya, uwi ako, abutin ako rito. Salamat sa Diyos, tapos yung Berean, pero hindi umilab yung aking katawan, hindi wala akong naramdaman. Yung pag-uwi ko, meron na naman. Okay, napakabait ng Panginoon. Pero yung Saturday, okay na, medyo maganda na. Sunday, meron pa rin konti. Pero pagdating naman po ng Sunday, totally wala na talaga. Kaya papasalamat ako sa Panginoon, yung kagalingan na pinagkalawin sa akin, kahit nag-iisa ako. Yung Panginoon lang kasama ko nung oras na yon. Salamat sa Panginoon. Maraming salamat po sa mga kapatid na nagbigay ng papuri pa sa salamat sa kabutihan po ng Panginoon. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng Kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat sa pagnanasa na inyong pinagkakalob sa amin upang kami, Panginoon, ay magtungo sa bahay-sambahan na ito at kami, Panginoon, ay magpuri, magpasalamat, mag-aral ng iyong salita at magpanalanginan sa isa't isa. Ama, dalahin ko po na sa aming pakikinig ng iyong salita, buksan niyo po ang aming puso at isipan at maituon namin, Panginoon, ang buong konsentrasyon namin sa pakikinig lamang ng inyong salita. Dalahin ko rin po, Panginoon, na marinig namin ang tinig mo lamang at sa pangungusap mo, Panginoon, kami tumalima. Sa inyo po namin tinataas, Panginoon, ang bawat salita na aming mapapakinggan. Ang mga ilan ay magiging pagpapala, ang ilan naman ay magiging pagpapalo sa amin. Ano man, Panginoon, ang inyong layunin, alam namin, Panginoon, ito'y para sa aming kabutihan at para po sa inyong kapurihan. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Madali po ba ang buhay ng isang mananampalataya? Kung kayo ay matagal na sa Panginoon at malalim na sa Panginoon, alam nyo na ang sagot ay hindi. At kung ikaw naman ay baguhan pa lamang, nag-e-enjoy ka, puro fellowship, puro kainan, maaaring sabihin mo, oo, masarap ang maging mananampalataya. Pero kung maunawaan lang po natin kung paano talaga maging isang tunay at tapat na mananampalataya, alam natin ang sagot ay hindi madali. Dahil ang katotohanan, mahirap. Mahirap ang maging tagasunod ni Kristo. Ang buhay na nasa Panginoon ay hindi po sarap. Marami pong sakripisyo. Ang Panginoon mismo ang nagsabi na kung kayo ay susunod sa akin o ang sino mang ibig sumunod sa akin, kailangan niyang iwaksi ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Ibig sabihin, ipinapauna ng Panginoon, ang pagsunod sa akin ay isang malaking challenge ng buhay o isang malaking bigat ang iyong mararanasan. Iyan ang buhay ng isang tunay na mananampalataya. Hindi tayo exempted sa mga pagsubok
Bagkus, nadadagdagan pa. Kung ang mga hindi mananampalataya ang kanilang pagsubok ay karamdaman, pera, ano pa, mga normal. Pero sa atin, nadadagdagan pa. Ano pa yon? Pag-uusig. Right? At hindi ka pwedeng gumawa ng illegal para madagdagan yung kita mo dahil mananampalataya ka. Isama mo pa rito na yung huhusgahan ka pa ng tao na hindi nakakaunawa sa iyong pananampalataya. Mahirap ang sumunod sa Panginoon. Ngunit sa kabila ng mga pagtitiis na ito, masasabi pa rin natin na napakapalad natin. Amen? Dahil nakakilala tayo sa Panginoon. Sa kabila ng pagtitiis, lumalakas ang ating loob dahil may pag-asa tayo at may Panginoon tayo. Hindi tayo nag-iisa sa tuwing tayo ay may pagsubok. Maasahan natin lagi na sapat yung biyaya ng Panginoon sa bawat problema, pagsubok, kabigatan na ating kinakaharap. At makakapamuhay ka ng may kapayapaan at may kagalakan. Ang sabi ng Roma 8:18, basahin ko po sa inyo. Sabi ni Apostol Pablo, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahayag sa atin balang araw. Ibig sabihin, sabi ni Apostol Pablo, kahit na may problema tayo sa buhay, okay lang yan. Kasi darating yung time, mawawala ang lahat ng iyan, pag tayo ay naihayag na o dumating na ang Panginoon. Sa lupa lamang ang pagtitiis. Pero pagdating sa ikalawang buhay, tapos na lahat ng pagtitiis natin. Kaya dapat ang tignan mo, yung buhay na darating sa iyo, hindi yung kung ano yung meron ka. Kaya nga sabi ng Biblia, di ba, lagi natin tignan si Kristo. Fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of your faith. We live by faith and not by sight. Hindi tayo nagpapadaig, hindi tayo tumitingin sa mga bagay sa ating kapaligiran. Ano man yung pagsubok na yan, pagsubok man sa pamilya, pag-aaway, mag-asawa, kawalan ng anumang hinahangad natin sa buhay, lahat ng yan ay hindi mo pwedeng pagbatayan ng iyong kagalakan at kapayapaan. Dahil ang kagalakan at kapayapaan natin ay nakanino? Nasa Panginoon. Wala sa mga material na bagay na wala tayo at wala sa malulusog na katawan kung meron tayong karamdaman. Dahil darating po sa ating buhay ang mga pagsubok na yan at hindi natin maiilagan, hindi natin maiwasan at hindi tayo ilalayo ng Panginoon. Bagkus yung mga pagsubok na yan kapag nilapit sa atin ng Panginoon, paraan niya upang lumapit tayo sa Kanya. Lalong higit sa panahon, habang dumarating o lumalapit na ang pagdating ng Panginoon, pahigpit ng pahigpit ang pagsubok, pabigat ng pabigat ang buhay. Lalong higit dun sa mga tao na daranas ng 7 taon ng paghihirap o pagtitiis o yung tinatawag natin 7 years of tribulation. Kung sa panahon pa lang natin ngayon, nahihirapan na tayo, how much more yung sa time na yon? Maring sa panahon ngayon, kaparaanan ng Panginoon para tayo ay hubugin, para tayo lumalim. Pero pagdating ng 7 taon ng paghihirap, sa 7 years of tribulation, paraan na to ng Panginoon para ibaba ang bawat taong nagtitiwala sa sarili at sila magtiwala sa Panginoon. Babalikan po natin ang ating pinag-aaralan sa Matthew chapter 24 at tayo po ay nasa verse 9 na. Habang hinihintay natin ang Panginoon, nararanasan natin yung mga signs na ito kahit sa panahon natin ngayon. Pero yung totoong sign o yung totoong bigat ng sign na ito ay mararanasan sa huling 7 taon bago dumating ang ating Panginoong Yesus. But for now, we still experience. Pero mababaw pa, hindi pa ganun katindi. Habang hinihintay natin ang Panginoon, ano yung dapat nating gawin? Hinihintay natin ang Panginoon sa rapture at yung mga mapupunta sa 7 years of tribulation, habang hinihintay nila ang Panginoon, ano yung dapat nilang gawin? Now, punta tayo sa verse 9. Ito yung mangyayari sa hinaharap, although ito ay nangyayari na sa panahon natin. Tandaan po natin, ang degree na meron tayo ngayon at ang degree na meron ang 7 years of tribulation, masyadong malayo po ang agwat. Mas mabigat po yun, malalim po yun. Sabi sa verse 9, pagkatapos ay kapopuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin.
May mga taong hindi matutuwa, hindi aayon, bagkus magagalit pa sa atin dahil sa ating pananampalataya. Nararanasan po ba natin ito sa panahon ngayon? Marahil yung ilan sa atin, yung iba hindi. May mga barkada mo ba na dati mong kasama sa inuman at ngayon malayo na ang loob sa iyo dahil sa pagsunod mo sa Panginoon? Meron ka bang nababahagi na ng salita ng Panginoon na imbis na tanggapin, ito'y kanilang inire-reject at pagkatapos hindi lang rejection, kundi panlalait pa dahil iniisip, nagmamagaling ka, nagmamarunong ka, akala mo kung sino kang banal. Yun ang hatol sa atin, pero hindi naman yun ang ating nais ipahiwatig o isabihin sa kanila. So sabi dito ng Panginoon, kapopotan kayo ng lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Kung ganito ang sinasabi ng Panginoon na mangyayari sa 7 taon ng paghihirap, susunod ka pa ba sa Kanya? Kung gusto mo ng madaling buhay, hindi ka susunod sa Kanya. Kasi bakit? Pag sumunod pala ako sa Panginoon, marami palang magagalit sa akin. That's true. Kahit sa panahon natin ngayon. Naalala ko ang isang istorya ng nanay nung siya'y nakakilala sa Panginoon. Ang sabi ng kanyang mga kapatid, huwag ka nang magbabago ng relihiyon. Kung saan tayo pinanganak, doon na tayo mamamatay, ang sabi sa kanya. Magpapabaptize yung nanay. Huwag ka magpapabaptize. Pag nagpabaptize ka, hindi ka na namin ituturing na kapatid. Kailan pa naging kasalanan ang sumunod sa Panginoon? Pero yung ibang tao, iba yung kanilang pagtanggap. Napopuot sila, nagagalit sila, naiinis sila sa ating pagsunod sa Panginoon. Why? Kasi hindi sila sumusunod sa Panginoon. Bukod pa sa kapuotan o pagkagalit sa atin, ano pa ang bagay na mangyayari sa atin habang tayo sumusunod sa Panginoon? Sabi rito, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Tandaan po ninyo, pagdating ng 7 years of tribulations, magiging illegal na ang pagiging Kristiyano. Dahil ang namumuno during that time ay si Antichrist, therefore being a Christian will become illegal. At kung sino man magpo-promote ng Christianity ay papatayin. Nangyayari na po ba ito sa panahon natin ngayon? Yes, nangyayari ito sa mga bansang hindi welcome ang Christianity. Tulad ng Middle East, tulad ng mga communist country. Pinaparusahan at kinukulong ang sino mang nangangaral ng salita ng Panginoon. But during the time of 7 years of tribulation, it will be illegal to the whole world, not only in a particular country. Because Christianity during that time will be unwelcome, unpopular, hated religion. Have you seen a Catholic being persecuted? Have you seen a Muslim being persecuted? Have you seen an Hinduism or Hindu being persecuted? Wala pa akong nakita. Ang lagi lang nape-persecute sino? Yung mga sumusunod kay Kristo. What's so special with being a Christian? Because the Lord Jesus Christ Himself told us, even His disciples, na kapag sumunod kayo sa akin, marami ang magagalit, marami ang maiinis sa inyo. Kapopuotan kayo at uusigin kayo dahil sa pagsunod niya sa akin. If the Lord Jesus Christ was not accepted during His first advent, how can people accept us? Ang sabi ng Panginoon, hindi kayo nakakahihigit sa akin. Kung ako ay kanilang tinuligsa, kung ako ay kanilang pinersecute, ganun din ang mangyayari sa inyo. You will be persecuted. And those people will be persecuted are those people who are serious in their faith. But if you're not serious with your faith, you can compromise, you will not be persecuted. But this time, people will be serious with their faith. Ang sabi, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Verse 10. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapopoot sila at magtataksil sa isa't isa. So sinasabi ng Panginoon, pagdating ng tribulation period, may mga makukulong sa inyo at mayroon pang ilang papatayin, pero dahil sa mga pagsubok na ito, ano mangyayari? Dadami kayo? Hindi. Marami ang tatalikod sa pananampalataya. Ibig sabihin, marami ang papanig kay Antichrist at sasabihin, hindi na ako sumusunod sa Panginoon. Kasi during that time, mga kapatid, hindi sila pwedeng bumili ng kanilang mga pangangailangan ng sarili nilang pera.
meron ng tatak or mark of the beast, which is the 666, na yung gagamitin upang ikaw ay makapangalakal. If you don't have that kind of mark, then you won't be able to buy and sell anything. Siguro, dahil sa gutom, magkukompromiso ang ilan, magpapatatak na lang. At ang sabi ng Bible, ang sino mang magpatatak ay hindi ililigtas ng Panginoon. Even those people na maaring hindi pa nila alam yung gospel, but they were not marked by that mark of the beast. The Bible says, iniligtas ng Panginoon ang mga sumampalataya sa Kanya at ang mga hindi nagpatatak. Yun ang sabi ng Bible. So darating ang time na magiging mahirap po ang buhay ng isang mananampalataya, lalo higit sa panahon ng tribulation. Ito pong gathering na to, it will be illegal. Hindi na to pwede during the time of tribulation period. Papalad po tayo, right? Sa bansa natin, pinapayagan tayo magtipon. What if hindi na tayo payagan? Magtitipon pa rin kaya tayo? Sabi dito, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Bakit? Mahirap. Puno-puno ng pagsubok. May nasaksihan na akong ganito kahit sa panahon natin ngayon. Tumanggap ng masaya sa mabuting balita, excited, mainit sa paglilingkod, makikita mo sa lahat ng gawain. Pero dumating yung time na itong taong ito ay sinubok, nagkaroon ng matinding problema. Kabataan, magulang, halo-halo mga taong nakikita ko at nakita ko na ganito ang buhay. Sa isang iglap lang, nawala sa gawain ng Panginoon. Why? Hindi kinaya yung pagsubok. Ang sabi nga, ang mga natanim sa mga matinik na daan, matinik na lupa, di ba? Masaya nilang tinanggap ang mabuting balita, ngunit dahil sa dami ng pagsubok ng buhay, hindi lang pagsubok pati yung mga inaalok ng sanlibutan, hindi nila kinaya yung alok ng sanlibutan at hindi nila kinaya yung bigat ng pagsubok. Anong nangyari? Nawala din po sila sa Panginoon. The question is this, did they really accept the gospel? No. Ang sabi ng Bible, walang sino man o anumang makipaghihiwalay sa iyo sa Panginoon. Kung tunay kang tumanggap sa Panginoon, walang pagsubok na magpapabagsak sa iyo. At walang pagpapalang malaki na magpapasilaw sa iyo kung tunay kang mananampalataya. Walang malaking salapi ang magpapasilaw sa iyo para tumalikod sa Panginoon. At walang mabigat na pagsubok ang magpapalugmok o gigiba ng pananampalataya mo para hindi ka na magpatuloy sa Panginoon. Mapagtatagumpayan mo yan dahil ikaw ay nakatanim sa mabuting lupa. Ang tanong, sino ang gumagawa ng lupa? Tayo ba o ang Panginoon? Ang Panginoon. Sumapalad ang mga taong natanim sa mabuting lupa dahil sila yung magbubunga. Sila yung mga hindi tatalikod. At yung mga tumalikod, ever since hindi sila humarap sa Panginoon. Yun lang ang ibig sabihin nun. Nadaya lang nila ang kanilang mga sarili. Verse 11, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Yung tipong, Lord, bakit na lang puro problema? Bakit? Ganito ba talaga ang isang mananampalataya? Ayoko na. Manlalamig. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas. Hindi sinabing yung mananatiling tapat hanggat gusto nilang maging tapat. Hindi. Ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ito po ang sinasabi ng Panginoon sa panahon ng tribulation period. Pero sa panahon natin, hindi pa ito nangyayari, mga kapatid. I mean, yung degree talaga. So during that time, yung faithfulness talagang titignan ng Panginoon. But now, di ba, grace pa rin tayo. Even though you are unfaithful or I am unfaithful, the Lord still saved us by His grace. But during that time na tribulation period, masyadong malalim. Kumbaga sa filter na gagamitin, masyadong mas dikit-dikit yung pansala na gagamitin. Pinong-pino yung filter na gagamitin ng Panginoon para sa lain talaga ang tunay na mananampalataya.
Ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Anong ibig sabihin nito? Anong itinuturo sa atin ito habang tayo ay naghihintay sa kanyang pagdating sa rapture at sa mga taong darating na naghihintay sa ikalawang pagbabalik niya? For our third point of the continuation of our sermon last Sunday, while waiting for His return. While we are waiting for His return, we must endure every hardship until the end. We must endure every hardship until the end. Habang tayo naghihintay sa Panginoon, daranas tayo ng mga pagsubok ng buhay, karamdaman, kasalatan sa pananalapi. Ano pa ba? Pagkasira ng relasyon dahil sa pananampalataya na meron tayo. Mga matitinding problema, emotional, lahat ng aspeto ng problema darating sa atin yan. Pero ang sabi sa atin ng Panginoon, kailangan ka manatiling tapat kahit sa gitna ng pagsubok na meron ka. Huwag kang tatalikod sa Panginoon. Bagkus yung mga pagsubok na yan ang dapat maging kadahilanan mo upang mas lalo ka pang lumapit sa Panginoon. Tandaan nyo, walang nagtagumpay ng lumayo sa Panginoon. Lahat ng lumayo sa Panginoon ay napahamak. At walang tunay na mananampalataya na lalayo sa Panginoon. At kung lumayo ka man, ilalapit ka pa rin ng Panginoon, hahatakin ka niya o maaaring kuhain ka niya sa pamamagitan ng leeg mo. Ibig sabihin, disiplinahin ka niya para lang lumapit ka sa Kanya. Ganyan po kabuti ang Panginoon. At ganyan siya kabagsik magmahal. Sabi nga ng kanta, your love is relentless. Hindi ko kayang kumawala sa pag-ibig mo. Ganon ang Panginoon. While waiting for His return, we must endure every hardship. Hindi ka dapat pumili ng pagsubok. Ito, Panginoon, ibigyan mo na ako ng pagsubok pagdating sa pera. Huwag lang sa karamdaman dahil hindi ko kayang magkaroon ng sakit. Mababaw ang aking tolerance sa pain, Panginoon. Bigyan mo na ako ng, ubusin mo na lahat ng pera ko, huwag mo lang akong bigyan ng cancer, please. What if you are given every hardship? Will you still be faithful even though you have sickness? O magtatampo ka sa Panginoon? Bakit mo ako binigyan ng ganito? Hindi mo ba ako mahal? Doon ba nasusukat ng pagmamahal? Aralin pa natin. Roma 5:3-4. Let me clarify this line of thinking. Ang sabi dito ni Apostle Paul, tayo ay nagagalak sa ating mga kapigatian. Ibang klaseng tao po ito. Hindi po ito normal. Si Apostle Pablo po ay hindi normal na tao. Dahil ang normal na tao kapag may problema, ano pong nararamdaman nila? Nalulungkot, umiiyak, sumusuko. Pero siya po ay hindi normal. Pag nasa Panginoon ka, hindi ka magiging normal. Ayon sa takbo ng sanlibutan ito. Tayo ay nagagalak sa ating kapigatian. Hindi po sinabing hindi tayo ay tumawa. Mali po yung kanta. Sino kumanta nun? Freddie Aguilar? Tawanan mo ang iyong? That is not biblical. Ang tawanan ng iyong problema ay isang, what do you call this? Craziness? Pagkabaliw. Okay? Pero ang magalak sa gitna ng problema ay reaksyon ng bawat mananampalataya. Hindi mo makikita na kapatid, namatayan ako ng mahal ko sa buhay. That is not magalak. Maaring umiiyak ka dahil nawalan ka ng mahal sa buhay, pero meron kang pag-asa sa iyong puso at nagagalak ka dahil alam mo, kung ito'y nakakilala sa Panginoon, nakasama niya ang Panginoon. Tayo nagagalak sa ating mga kapigatian, hindi dahil wala tayong choice, kaya magalak na lang tayo. Alam niyo po sa English translation, ano pong ginamit sa English translation? And this is the English translation. We glory in our tribulations. What? When you say we glory, ibig sabihin, nagpupuri ako dahil may pagsubok ako sa buhay. Grabe, when you say we glory in our tribulations, mga pagsubok, pag-uusig, nagpupuri ako sa Panginoon, Lord, maraming salamat sa mga pagsubok na to. Yun ang ibig niya sabihin. We gladly welcome those trials. Why?
The reason is found in the next sentence. Dahil alam natin na ang mga kapigatian ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng tamang pag-uugali. At ang tamang pag-uugali ay nagpapakita ng pag-asa. Hagdanan po yan. Hindi ka magkakaroon ng katatagan kung wala kang problema. Tama? Yun ang sabi ng Bible. Dahil alam natin ang kapigatian o pagtitiis ay nagbubunga ng katatagan. So, kailangan po iyon ng isang mananampalataya. Kaya ang problema, hindi po dapat takasan at hindi mo dapat sabihin sa Panginoon, alisin mo to sa akin, Panginoon. Hindi ko to kaya. No. Kailangan mo pagdaanan yan. Kasi kailangan kang tumatag. Because the goal of a Christian life or the goal of every Christian is to be strengthened in faith. Lumalim tayo sa pananampalataya. Sino gustong tumatag sa pananampalataya? Yeah. Yan ang gusto natin. Anong paraan ng Panginoon para tumatag ka sa pananampalataya? Alam mo ba ng paraan ng Panginoon para tumatag ka sa pananampalataya ay dumanas ka ng maraming kapigatian? Yes. At pag nalagpasan mo yan, katulad ng kapatid natin, ang anak niya ay nagkaroon ng tubig sa baga dahil sa sobrang pagpupuyat. Okay? Marahil pinapanalangin namin, kasama niya akong nananalangin para sa kanyang anak, na makakilala tong anak niya. Anak niya po ay pasaway. Nagpupuyat araw-araw. Lalabas ng bahay ng alas 6, uuwi ng alas 6 ng umaga o alas 5 ng madaling araw. Tatambay sa labas. Hindi gawain ng isang matinong kabataan. Ngunit dahil sa barkada, ganito ang kanyang gawain. Panalangin ng kapatid, Lord, nawa magbago ang aking anak. Sigurado ka ba sa ipinapanalangin mo? Kapag sinagot ko ba yan, magugustuhan mo ba kung anong sagot ko? Bibigyan ko ng tubig sa baga ang anak mo. Gusto mo ba yon? Siyempre, hindi alam ni Kuya Alvin yon. Pero yun ang naging katugunan ng Panginoon. Nagkatubig sa baga, hindi na nagpuyat. Tulog ng maaga, huwag labas ng bahay, kain ng masustansya. Dumating sa bahay-sambahan, di ba? Ano siya? Parang confused siya kung anong nangyayari sa kanya at anong pag-asa meron siya. Tinakot ko pa nung Sunday. So, empoy, pag dumating sa punto na ikaw ay lalagyan ng tube, tama? Na sa iyong baga at kukuhain ng iyong tubig, huwag mong sisihin ng Panginoon. Kasalanan mo yan. Pero pasalamat ka. Maaari kang tulungan ng Panginoon kung tatanggapin mo siya. Magpe-pray tayo, pero walang assurance, empoy, na hindi ka tutubuhan or nawa, hindi. Pero kung yan dumating sa buhay mo, magpasalamat ka at magtiwala ka sa Panginoon. But the Lord answered our prayer in His way. Gladly, it's also our desire na hindi na siya humantong sa ganong bagay. Nawa, maging leksyon na ito sa kanya. Nagbubunga ng katatagan ang mga kapigatian na meron tayo. So darating ang time, mas mabigat pang pagsubok ang pagdaranasan natin. Kaya ang sabi ni Apostol Santiago, kapag meron kayong mga pagsubok sa buhay, di ba, magalak kayo at humingi kayo ng karunungan. Tama? Nabasa niyo po ba yun? At bakit kailangan tayo humingi ng karunungan? Alam niyo kung bakit tayo kailangan humingi ng karunungan? Hingin mo ng karunungan, Panginoon, ano yung gusto mong matutunan ko? Lord, ano yung itinuturo mo sa akin? Kasi ang pagsubok na dumating sa atin na hindi tayo natuto, useless. Because the goal of every trial is for us to gain wisdom, for us to be matured. Sabi ng Bible, ang nagbubunga ng katatagan at katatagan ay nagbubunga ng tamang pag-uugali, right attitude. Your attitude will not be changed unless God ibaba ka ng Panginoon. Hindi ka magpapakumbaba. Hindi mo matututunan magtiwala. Kung hindi ka niya ibababa, kailangan tayong ibaba talaga ng Panginoon. A story of of couples, mag-asawa. Dumating sila sa, chill-chill lang ang paglilingkod sa Panginoon. Maraming pagpapala, pero dumating sa point ng pagsubok sa kanilang buhay mag-asawa na hindi nila kinaya.
As in talagang rock bottom. Lugmok talaga. Salpak sa lupa. Ganon dinescribe. Yan sabi ko sa kanila, ito yung way ng Panginoon upang lumapit kayo sa Kanya at seryosohin nyo ang inyong pananampalataya sa Kanya. Lo and behold, nagdaan sila ng mga ilang series ng counseling at by God's grace ay mas mabuti, mas mainam, mas okay na sila kumpara sa dati silang mananampalataya. Alam niyo po, mga pagsubok yan yung nagpapalalim ng ating pananampalataya. Dahil diyan po, ginagamit ng Panginoon upang tayo lumapit ang pagtiwala sa Kanya. At ang tamang pag-uugali, magpapakita ng pag-asa. Yes, may kita mo ang mga taong mayroong pagsubok sa buhay, na mayroong kriso sa puso, di ba? Napaka-positibo ng kanilang pananaw at lubos na nagtitiwala sa Panginoon at umaasa sa Panginoon. Next, last slide kapatid. Santiago 1, verse 2-4. Count it all joy. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Hindi sinabi dito ni Santiago, magalak kayo kung. Magkaiba yun. Magkaiba yung kung dadanas ka. Pag sinabing kung dadanas ka, hindi ka sigurado kung dadanas ka. Pero sinabi dito ni Apostol Pablo, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing. Ibig sabihin, sa tuwi-tuwi na. Madalas pala to mangyayari sa'yo. Sa tuwing. Maaring araw-araw, linggo-linggo. Pero kung yun talaga ang paraan ng Panginoon para lumago tayo, why not? Sa tuwing daranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan ng inyong pananampalataya. The same wording with Apostle Paul. You will not be strengthened unless you are given persecutions or trials. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay ninyo. So, ibig sabihin, kapag hindi ka pala dumadanas ng pagsubok, hindi kompleto ang buhay mo. Sabi niya, para wala kayong pagkukulang. So, ang mananampalataya na puro sarap, kulang-kulang po yun na mananampalataya. Gusto niyo makompleto? Gusto niyo maging buo? Gusto niyo maging ganap? Gusto niyo lumalim? Magtiis tayo sa mga pagsubok. Huwag natin takasan. Tandaan, walang pagsubok na magpapabagsak sa tunay na mananampalataya. Kaya ang pananampalataya natin, saan hinalintulad? Parang isang ginto na dumadaan sa apoy, sa matinding init. At pag dumaan ang ginto sa apoy, ano makikita mo? Dalisay. Matatanggal yung mga impurities. Minsan yung mga taong pala absent, okay, yung mga taong pabanjing-banjing sa paglilingkod sa Panginoon. Ang kailangan nila para magseryoso, pagsubok. Pagsubok. At kung kung sila'y magtatagumpay sa pagsubok, madidevelop yan, magiging seryoso yan. Tama, Kuya Ding? Alam niya yan. Alam niya yan. At alam niyo rin kung ano ang nangyari sa kanya. Masasabi ko before na hindi naman gaano talaga seryoso si Kuya Ding. Bilang pastor, lagi ko siyang kasama sa prayer at lagi niyang, Pastor, gusto ko na talaga matanggal yung paninigarilyo ko eh. Sige, pag-pray natin. At alam niyo mo naging katugunan ng Panginoon para matanggal yung pag-yosi po niya? Cancer. Terminal disease. 6 months ang taning. Sinong hindi magugulat? Sino ang magsasabi na, sige na po Lord, tatanggalin ko na po. Di ba? Pero kung hindi dumating yun, tatanggalin ba niya? I doubt it. Kung meron kayong gustong tanggalin ng Panginoon, gusto niyo pag-pray ko kayo? Nawa hindi tayo humantong sa ganon. Nawa hindi tayo humantong sa ganon. Pastor, gusto ko mag-mature. Are you sure? Willing ka ba talaga? Sure, seryoso ka ba? Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang sa buhay ninyo. Kaya yung mananampalataya na lumagpas na sa unos ang buhay, matatag na sa pananampalataya, praise the Lord sa kanilang mga buhay.
Kasi sila na yung gagamitin ng Panginoon para magpayo sa mga taong dumaranas ng pagsubok na ganyan. So si Alvin, kung meron mang taong na may anak, alam mo kapatid, yung anak, alam mo Brad, anak ko ganyan din. Pinag-pray namin ni Pastor. Gusto mo pag-pray ka rin namin? Ito yung mangyayari sa iyo, Brad. Santiago 5:7-9. Mga kapatid, maging matyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. It means until rapture. Hanggang doon yung ating pagtsatsaga. Hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon, no choice ka but to endure every hardship. Hanggang sa pagdating ng Panginoon. Pagbasta niyong magsasaka, matyaga niyang hinihintay ang anumang pag-ulan. Pagkatapos niya magtanim, matyaga rin siya maghihintay sa susunod na ulan at anihan. Dapat kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob dahil nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So, wala na pong trabaho sa tingin ko ang magpapatunay at magpapatotoo ng katyagaan kundi ang pagsasaka. Hindi po kasi pagtanim nila, kinabukasan ani na. Hindi ko alam kung gaano katagal, pero alam ko buwan ang tinatakbo at hihintayin bago tumubo ang iyong pananim. Pag tinanim yung buto, kinabukasan ba may dahon na? No. Di ba? Unless damo yan. Pero kung palay, yung mga mais, hindi pa yan, parang piling mo walang nangyayari. Pero magugulat ka na lang pagdating ng panahon, nalagpasan mo na ang mga pagsubok, katulad na magsaka, panahon ng anihan. Verse 9, huwag kayong magsisihan. Ba't nadagdag yun, Pastor? Anong kinalaman niyan sa pagtsatsaga, pagtitiis? Alam niyo kasi yung pagtitiis natin, hindi lang yung personal. Yung pagtitiis natin, kahit sa kapatid mo sa Panginoon o sa mga tao sa paligid mo, bahagi yan ng pagtitiis na meron ka. We develop patience not only with our personal problems, we develop patience with our relationship with one another. Huwag kayong magsisihan mga kapatid para hindi kayo hatulan ng Diyos. Malapit nang dumating ang hukom. Ibig sabihin, you develop patience with your problems and you develop patience with the imperfection ng mga tao sa paligid mo. Misis ko po, na-develop ang patience niya sa akin. Kayo, na-develop na ba ang patience niyo sa isa't isa, mga mag-asawa? Pag sinabi mo, eto ng wedding ring. Patay na. We must develop patience with one another. And do not judge that person. Why? Kasi yung judgment day, hindi pa panahon at hindi ikaw ang hahatol, kundi ang Diyos. Kung sabihin, wala ka na talagang chance magbago. Lagi kang ganyan. Hinatulan mo na siya na ganun siya. No. Hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon, wala tayong karapatang. In fact, wala tayong karapatang humatol. Ang Diyos ang hatol. Meron tayong karapatang magpaalala at mag-rebuke, pero yung sabihin sa isang tao, wala kang pag-asa. Hindi natin yun saklaw. Kaya pati yung pagtitiis sa kapatid, sa asawa, saan pa ba? Sa anak, naku po. Sa magulang, yes. Di ba? Kailangan natin yan. Kailangan natin. Sa trabaho, yung boss mo, kung wala ka talagang pagtitis, ay lalayas ka talaga. Aalis ka, hanap ka ng ibang trabaho. Pero pag umanap ka ba ng ibang trabaho, sigurado ka ba na walang katulad niya? Sa church, kung bakit tayo nagstay, pinagtiisan natin ang isa't isa. Amen? Yes. Sawang-sawa na ako sa mga kapatid ko na dyan. Ako! Lahat naman tayo nagkakasawaan eh. Pero, sabi ng Bible, magtiis tayo kahit sa isa't isa. At kapag ka nalagpasan mo na yung period na yan, mamahalin mo ang kapatid mo sa Panginoon kahit na ano pa ang kanyang nagawang pagkakasala sa iyo. Roma 8:28. Sa kabila ng mga pagtitiis na meron tayo, alam natin na ang lahat ng bagay, lahat ng problema, may layunin ng Panginoon. Gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin.
Yung problema ang ginawa mo, ang Diyos ang aayos nun. At pag inayos niya yun, para sa kabutihan mo. Balik tayo sa example ko, Kempoy. Sino may kasalanan nun? Siya. Pero sinong umayos? Siya ba? Ang magulang ba niya? Ang Panginoon ang umayos nun para sa kanila. Kaya kahit na pumalpak tayo, tandaan natin, sabi dito, gagawa o gumagawa ang Panginoon nang hindi natin namamalayan para sa ating ikabubuti. Yung kapalpakan mo, inaayos ng Panginoon. Na mga umiibig sa Kanya. All things work together for good for those who love God. Even though our shortcomings, God can make it into good. Only God can create from, kahit yung kasalanan natin, kaya yang baguhin ng Panginoon at itama ng Panginoon. Tandaan niyo po, walang imposible sa Panginoon na anumang bagay na mali ay kaya niyang itama sa atin. Yun ang gusto niya, itama ang ating pamumuhay. At lahat ng ito ay magagawa natin, ang sabi ng Philippians 4:13. Malalagpasan mo ang pagsubok, hindi dahil magaling ka, hindi dahil matatag ka. Apostle Paul said, I can do all things through Christ who strengthens me. Yun lang. Yun lang ang reason kung bakit tayo nandito ngayon. Dahil kay Kristo. Kung wala si Kristo sa atin, matagal nang nabuwag ang iglesyang ito. Kung wala kang Kristo sa puso mo, matagal ka nang umalis at hindi na nagpatuloy sa Panginoon. Pero dahil may Kristo ka sa puso mo, nalalagpasan mo ang lahat ng bagay dahil sa Kanya. Verse 11 to 14. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang tao. Lalaganap ang kasamaan kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Verse 14. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng bansa at sa darating ang wakas. So pag natapos na po yung mga signs na to, yung Antichrist, yung war, and then the Great Tribulations, and the preaching of God's Word, meron pong gagamitin ang Panginoon during the tribulation period na dalawang mangangaral from Israel na siyang mangangaral ng salita ng Panginoon. Why? Pag na-rapture ang church, who will preach the gospel? Lahat po ng church, lahat ng believers wala na po sa lupa. Who will preach the gospel? Wala na. So that God will raise 2 prophets or 2 messengers from Israel, a Jew, that will preach the gospel. So yung dalawa lang na yon na mananampalataya ang matitira sa mundo. Lahat ng mananampalataya ay kukuwain ng Panginoon, Hentil man o Hudyo, at 2 mananampalataya lang ang ititira niya. Yung sinasabi ng Panginoon na sa katauhan ni Elijah at ni Moses. Nabibigyan niya ng kapangyarihan gumawa ng himala upang mangaral at magpatotoo. Sila yung gagamitin. Makakapangaral po ba sila sa buong mundo dahil silang 2 lang? Yes. Look at our technology nowadays. Madali nang abutin ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Ano man ang oras na meron sila, iba-iba man ang oras natin sa kabilang daigdig, pwede siyang mapanood kung live ito mapapanood. So, while waiting for His return, even though it's imminent or the second coming, last point, while waiting for His return, we must preach the gospel in words and in works. Di ba pwedeng in words na lang? No. Kailangan din ng works. Kasi hindi magiging kapanipaniwala ang mabuting balita kung sa salita lang tayo magaling at hindi nakikita sa ating gawa. Meron naman extreme, nahihiya kasi ako mag-preach kaya tutulong na lang ako. Sa pamamagitan nun, makakakilala sila sa Panginoon. No. Preaching in words and in works. They should go together. Our testimony and what we testify should go hand in hand when we preach the gospel. Ang mabuting patotoo at yung pananalita natin ang kinakailangan upang dumating yung wakas na sinasabi natin. Sino ang may responsibility na magbahagi ng salita ng Panginoon? Sino ang responsible sa pagbabahagi ng gospel? Pastors? Every one of us. Lahat tayo. Sa mahal natin sa buhay. Pastor, hindi pa ako marunong.
magsalita. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Sabihin mo lang kung ano ang natutunan mo at kung paano mo nauunawaan ang mabuting balita. But what is the gospel? Ano ba ang gospel? 1 Corinthians 15. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita o mabuting balita, ebanghelyo o gospel sa English, na ipinapangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito'y maliligtas kayo kung pangahawakan ninyong mabuti ang pinapangaral ko. Maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. So ibig sabihin, yung gospel, ito lang yung paraan ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Walang ibang aral kang matututunan kundi ang mabuting balita para ang tao ay maligtas. So ibig sabihin, ano ang dapat mapakinggan ng tao sa simula? Gospel. Huwag yung, baptist kami. Ang baptist kasi ganito. That is not the gospel. Hindi rin nila dapat makinggan, sumasamba ka sa rebulto. Mali yan. Wala pa yon. Hindi yun magbabago ng buhay ng tao. Hindi mo dapat i-discuss yung mga bagay na yon dahil hindi pa yon ang importante sa kanya. O hindi pa yon yung magliligtas sa kanya. The gospel must be preached to them. What is the gospel? Next slide, kapatid. Verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin. So what is the most important doctrine do we have in the church? It's the gospel. Because without the gospel, hindi natin makikilala ang tunay na Diyos. So kung merong unang mensahe na mapakinggan ng isang tao, mabuting balita, gospel yun. At kung merong mensahe na dapat maging paulit-ulit natin mapakinggan, gospel yun. Pagka minsan, di ba, preaching, even though second coming, di ba, hindi ko pwedeng hindi sabihin yung gospel. Kasi may mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, dapat nilang makilala ang Panginoon. Ano yung gospel? Bukod ito yung pinakaunang aral, pinaka-basic, pinakamahalagang aral na dapat matutunan ng isang tao. Ikalawa, sabi rito, ito yung gospel. Si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kautusan. Inilibing, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kautusan. This is how you present the gospel. Si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. First, you have to show to that person na siya ay makasalanan at siya ay mapapahamak. Yun ang kailangan niya malaman. Makasalanan siya at siya'y mapapahamak. Wala siyang magagawa sa kaligtasan. Ang tanging makapagliligtas sa kanya ay walang iba kundi sino? Si Kristo Jesus. Bakit? Ano bang ginawa ni Kristo? Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. At muli siyang nabuhay sa ikatlong araw upang patunayan na tunay yung ating pananampalataya at yung ipinapangaral niya sa atin. So huwag mong kakalimutan yung kasalanan, kaparusahan, kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, at yung pagkabuhay na muli ni Kristo. Yung kamatayan at pagkabuhay ni Kristo. Yan yung mga importanteng elemento ng gospel na dapat ibahagi sa tao. So doon ka magsimula. Huwag kang magsimula sa ikapu, huwag kang magsimula sa bakit hindi tayo nagpapalda, o yung mga babae, bakit pwedeng, huwag kang magsimula doon. Bakit hindi tayo nagsasalita ng iba't ibang wika? Do not start with those topics because those are not the gospel. You start with the basic teaching. What is the basic? What is the ABC? What is the ABC of Christian faith? Alam ko may acronym yan I forgot, sorry. A is all have sinned. I don't know what's B, but C is Christ is the answer. Okay? Believe. Okay. Believe. Okay. So those are the ABCs of our Christian faith. Start with the gospel. So again, for our last point, it says here, while waiting for His return, we must preach the gospel in words and in works. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Tunay nga na ang paghihintay po sa inyo ay hindi lamang pag-upo
at wala kaming gagawin. Ang paghihintay po sa inyo, Panginoon, ay nakakapagod, Panginoon, na maghintay. Pero, kung ikaw ang aming hihintayin, Panginoon, hindi kami, Panginoon, mapapagod sa paglilingkod sa inyo. Dahil alam namin, Panginoon, na anumang pagpapagal namin ay hindi nasasayang. At habang kami po ay naghihintay sa inyo, alam namin, Panginoon, na hindi magiging madali ang aming buhay dito sa lupa. Dahil hindi po kami taga rito. Maraming tao ang hindi makakaunawa sa amin. Maraming tao ang manlalait, mamaliitin kami, pagwiwikaan kami ng masasama at kasinungalingan. Pero ito, Panginoon, ang mararanasan ng sino mang sumusunod sa inyo, yung mga seryosong sumusunod talaga sa inyo. Nawa, Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan at kaseryosohan sa aming pong pananampalataya, na kahit man dumating ang maraming problema sa aming pagsubok, hindi kami matitinag dahil tunay yung pananampalatayang tinanggap namin mula sa inyo. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na huwag kaming mahiya na ibahagi ang inyong mabuting balita dahil ito ang paraan po ninyo upang iligtas ang sino mang sumasampalataya. Una sa mga Hudyo ay kalawa sa mga Hintil. Nawa, Panginoon, ay maging parte ng aming buhay, bukang bibig namin, Panginoon, ang ginawa mo sa krus para sa aming mga makasalanan. At marami pa kami, Panginoon, mabahaginan ng katotohanan na ito at sila rin, Panginoon, ay makakilala sa inyo. Wala nang ibang paraan upang ang tao ay makakilala kundi sa pamamagitan lamang ng mabuting balita ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat, Ama, sapagkat sa kabila ng aming mga kasalanan, kami, Panginoon, ay inyong pinatawad. Kami, Panginoon, ay inyong niligtas. Sa inyo po ang papurit pa sa salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa napakabiyayang mensahe ng ating pastor. Tinatawagan ko po ang ating mga kapatid upang likumin po ang ating kaloob. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, tunay na Ikaw ay Diyos ng pagpapala. Kahit kailan, Panginoon, na hindi mo po kami pinagkulang. Sa kabila po ng aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon, ang iyong biyaya sa amin ay sapat. At kahit kailan, Panginoon, kahit hindi po kami nagang tapat sa iyo, ikaw ay nananatiling tapat sa bawat sa amin. Sa oras na ito, Lord, iniling po namin na buksan mo po ang aming puso at isipan, ang aming mga kamay sa pagbibigay, Panginoon, upang ito ay magamit po namin sa aming mga gawain, lalong-lalo na po, Panginoon, sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa baging pong ito, tayo po ay nagagalak at binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos
na idulog sa Kanya sa panalangin ang ilan sa mga concerns ng ating iglesia, lalo na sa mga buhay ng ating mga kapatid. Kaya inaanyayahan ko ang bawat isa na ako po ay inyong samahan at patuloy nating ipanalangin ang mga kapatid po natin na ito. Let's pray. Diyos naming Ama sa langit, mabuti at tapat at dumidinig sa lahat ng aming panalangin. Kinikilala po namin na sa oras na ito at patuloy na Ikaw ay dinadakila sa aming kalagitnaan. Dahil alam po namin, Panginoon, na sa puntong ito ay patuloy na ipapakita mo at i-reveal, Panginoon, ang iyong naisin at ang iyong kalooban sa amin sa pamamagitan ng Panginoon ng pagtugon sa mga panalangin aming idinudulog sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, dahil isang pribilehiyo ang inyo pong ipinagkaloob sa amin na makalapit sa inyong presensya at hingin, Panginoon, ang iyong pangunguna at higit sa lahat ang iyong tugon mula sa panalangin na aming nais ilapit mula sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, dahil dito pa lamang, Panginoon, ay nakikita namin at nanampalataya kami na napakaganda po ng iyong itutugon sa aming mga panalangin ngayong gabi. Panginoon, tinataas ko po sa iyo at patuloy na pinagpapasalamat ang lahat ng mga kapatid na nakaranas ng katugunan sa kanilang panalangin mula pa nung nakaraang linggo. Maraming salamat sa pag-sustain mo sa kanilang buhay. Maraming salamat sa pag-provide mo sa kanilang pangangailangan. Maraming salamat, O Diyos, dahil ikaw ang kanilang naging katugunan sa panahon ng kanilang pangangailangan. At sa oras na ito, tinataas po namin din ang ilang pang panalangin po namin. Aming pong Tatay Fred, ng kanyang kalusugan, kakibat ng inyong pong pagpapala sa buhay ng kanyang may bahay na si Nanay Presi. We're praying na patuloy niyo pong samahan ng mag-asawang ito sa panahon na sila ay humaharap sa mga pagsubok ng buhay, sa kalusugan, ay patuloy niyong pagtibayin ng kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Inaalala rin po namin sa iyo ang aming Doktora Lisa. Patuloy niyo po siyang gabayan at bigyan ng kalakasan araw-araw. Patuloy niyo pong tulungan, Panginoon, ang aming doktora na patuloy na ilagak ang kanyang buhay at kalakasan sa inyo. Kahit na may mga bagay na nararanasan siya personally at ang kanyang buong sambahayan, yet we believe na i-reveal mo palagi sa kanyang Panginoon na ikaw lamang ang kanyang kalakasan at ang kanyang katugunan. Dalangin ko rin po sa iyo si Kuya Deng, katulad po ng aming narinig kanina. Recently siya po ay dumaan sa diarrhea at ilang beses po siyang nakaranas ng pananakit ng tiyan na cause ng kanyang panghihina. We are praying na sa punto na ito, although ang kanyang kalalagayan ay maayos na, but we are praying na i-restore mo muli ang maayos na pangangatawan sa kanya, Panginoon. At tulungan mo rin siya, Panginoon, na sa pagpapalakas ng kanyang katawan ay patuloy na ipagtiwala niya, Panginoon, ang lahat ng bahagi ng kanyang buhay sa iyo. Mula sa kanyang pangangailangan, sa mga gamot na kinakailangan niyang inumin, sa mga bagay na magpapabilis ng kanyang lubos na kagalingan ay patuloy niyang ipagtiwala sa iyo, Panginoon. Dalangin ko rin po sa iyo si Nanay Pilipa. Uli, tinataas ko po yung kanyang eye condition. May you send people, doctors na makakatulong upang maoperahan siya sa kanyang mata. Aming Nanay Seni Aguila, we are continually praying yung kanyang heart condition and sometimes nagkukos ito upang tumaas ang kanyang cholesterol or magkaroon siya ng hypertension. Dalangin ko, O Diyos, na kayo po ang patuloy na humawak sa kanyang kalusugan, Panginoon. Gayun din po ang aming Nanay Seni Leander. We are remembering her, Panginoon, sa kanyang kalusugan din, Panginoon. Patuloy mo siyang palakasin at patuloy na gabayan, Panginoon, ang aming Nanay Seni. Lord, sa darating na Marso, nalalapit na rin po ang operasyon
na gagawin sa aming Ate Michelle Boricano. We are praying na habang naghahanda siya sa operasyon na yon, ay patuloy mong ihanda ang kanyang pangangatawan, ang mga pinansyal na pangangailangan. Hanggang sa panahon ng kanyang operasyon, we are praying ng paggabay mo at paghipo sa mga doktor na mag-oopera sa kanya, Panginoon. At nawa, dalangin namin ang isang matagumpay na operasyon para sa aming Ate Michelle. Dalangin ko rin po sa iyo, Panginoon, ang anak po ni Ate Oni. Patuloy ko pong itinataas sa iyo ang kanyang anak recently na ospital. But as of now, Panginoon, ay nagpapalakas na po siya sa kanyang karamdamang naranasan. I pray na nawa makauwi na sila sa kanilang tahanan at through the medicine na ibibigay sa kanila ay maipanumbalik ang sigla ng batang ito, Panginoon. Tinataas ko po sa iyo maging ang pangangailangan nila sa period na ito ng gamutan. Lord, I also remember ang aming Kuya Gilbert. Patuloy na itinataas po namin ang kanyang paningin sa inyo, O Diyos. Kung loloobin mo ay mapanumbalik ang kaliwanagan ng kanyang mata, ay magiging malaking kagalakan, O Diyos, na makitang maayos na muli ang kanyang paningin. Ngunit sa period na ito na hinihintay niya, Panginoon, ng iyong kalooban sa kanya, we are praying na patatagin mo siya, pagtibayin ang kanyang pananampalataya sa iyo, O Diyos. Ganun din po, tinataas ko po sa iyo ang aming Nanay Terry. Ingatan mo siya palagi, lalo na yung kanyang pangangatawan at sa mga therapy na kanyang tinitake para mapabuti uli yung kanyang mga panyapak, ay patuloy ko pong itinataas sa iyo ang kanyang mga pangangailangan. Dalangin ko rin po sa iyo, Panginoon, ang mother po ng aming Pastor Eric. We are praying sa lahat ng kanyang kailangan sa period na ito ng pagharap niya sa breast cancer. We are praying ang patuloy mong pagkilos sa kanyang buhay at lubos na kagalingan, O Diyos, ang aming idinudulog sa iyong mapagpalang trono na maranasan ng mother po ng aming Pastor Eric Bolivar. Sa mga kapatid po ng aming Ate Edna, si Ate Ermelita Moti, Kuya Roger, maging ang kanyang sister-in-law na si Ate Nina Sanchez, we are praying na patuloy niyo po silang pagalingin sa kanilang karamdaman at patuloy na hinihiling na ibuhos ang mga provision na kanilang kailanganin upang masustain ang mga gamutan para sa kanilang karamdaman. Dalangin ko rin po sa iyo, Panginoon, si Nanay Adji. Muli, tinataas ko po yung kanyang kalalagayang pisikal hanggang sa kanyang kalalagayang mental. We are praying na patuloy niyo pong samahan at panumbalikin ang maayos na pangangatawan at ang buhay ng aming Nanay Adji. Nang sa gayon ay muli namin siyang makita na naglilingkod at sumasamba sa iyo, Panginoon, sa lugar na ito. Lord, dalangin ko rin po sa iyo ang aming Deacon Sunny Bautista. Patuloy mo at patuloy na hinihiling namin ang lubos at recovery sa kanyang pangangatawan mula sa karamdamang kanyang naranasan. Dalangin ko rin po sa iyo ang aming Ate Moring Francisco, kagalingan mula sa kanyang vertigo. Aming Nanay Rosie Basco, patuloy na pakalakasan para sa kanya araw-araw at magandang kalusugan. Ang aming pong Nanay Emma, we are also praying for her, Panginoon, na muli itinataas ko po namin sa inyo, Panginoon, ang kanyang kalalagayang pisikal. Kung niyo pong loloobin, ay makita namin siyang muli sa mga pananambahan at gawain na meron kami, Panginoon. Taglay ang lakas na inyo pong ipagkakaloob sa kanya at kagalingan. Dalangin ko rin po sa iyo, Panginoon, ang aming Nanay Baby Castro, lalo na yung kanyang manugang na si Kuya Greg. We are praying na patuloy mong samahan ang aming Kuya Greg sa period ng karamdaman na ito. At patuloy na sa pananampalatayang kanyang tinanggap mula sa iyo, Panginoon, ay mas lalo pa siyang lumalim kahit sa gitna ng karamdaman na ito, ay mas lalong manaig, Panginoon, ang malalim ng pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Dalangin ko rin po sa iyo, O Diyos, ang aming Pastor Sam. Maraming salamat dahil yung recovery na ginagawa niyo po sa kanya ay mabilis, O Diyos. Sa ngayon ay na-enjoy niya po na
na siya ay nakakapag-speak mula sa mga kapatid namin sa dagat-dagatan. Anytime soon, we believe na yung full recovery ay kanyang mararanasan. At bibiyayaan mo siya, Panginoon, ng lubos na kagalingan mula sa operasyon at mga ginawa sa kanya, Panginoon. Lord, dalahin ko rin po sa iyo ang aming ate Garnita Laurio, kanyang husband, na mag-undergo, Panginoon, ng chemotherapy. Kayo po ang patuloy na maghanda sa kanyang husband na sa period na ito. Kayo po ang patuloy na maging kalakasan din nila, pag-asa nila, lalong higit. Dalahin ko, O Diyos, na ang kanilang pagtitiwala ay sa iyo lamang kunin, Panginoon, na sa period ng karamdaman na ito ay makita nila na ikaw lamang ang katugunan nila. Hindi lang sa kagalingang pisikal, kundi makakatagpuan nila, Panginoon, at matagpuan nila sa kanilang puso ang pananampalatayang ikaw lamang ang kanilang tagapagligtas. Lord, dalahin ko rin po sa iyo ang sister po ng aming Nanay Emma na si Ate Gwen. Again, we are also praying for her sa kanyang karamdaman na gumaling mula sa karamdamang ito. And we pray na anuman ang kanyang tinitik na mga gamot will be provided sa kanya. Sustain mo rin siya sa mga sa financial, Panginoon, mula sa mga gamutan na kanyang iinumin, Panginoon. Lord, dalahin ko rin po sa iyo si Tatay Efren. Maraming salamat dahil in spite ng kasakitan sa kanyang paa, sa kanyang tuhod, ay patuloy naming nakikita, Panginoon, yung kanyang hangaring sumamba sa iyo, Panginoon, at maging bahagi ng mga gawain. Isang malaking kagalakan at kalakasan ito, Panginoon, para sa amin na malalakas, na hindi magiging hadlang, Panginoon, ng anumang karamdaman upang ikaw ay aming papurihan. Kaya po dalangin po namin na inyo pong hawakan ang kanyang mga tuhod sa panahon na may pain o may nararamdaman siyang sakit. Kayo po ang patuloy na magbigay sa kanya ng kapayapaan at ng maayos na kalalagayan, Panginoong pisikal. At kung inyo pong loloobin ay mapanumbalik ang maayos na bahagi na ito ng kanyang katawan na hindi na muli pang magkaroon ng pain. Ngunit hinihiling po namin ito ayon sa iyong panahon at sa iyong kapangyarihan, Panginoon, na ipagkakaloob sa kanyang kagalingan. Nalahin ko rin po sa iyo ang anak po ng aming Kuya Alvin na si J.M. Lord, maraming salamat sa ginagawa mo sa kanya na in spite ng pag-aabuso sa katawan, yet ni-reveal mo sa kanya, Panginoon, na ikaw lamang ang kanyang kailangan. Ikaw lamang ang kanyang kagalingan. Ang mga doktor o mga gamot na kanyang iniinom, mga doktor na sumusuri sa kanya ay instrumento mo lamang. Maraming salamat dahil ikaw ang kanyang pinapanampalatayanan sa puntong ito ng kanyang buhay. Turuan mo siyang lumago, turuan mo siyang maglingkod, turuan mo siya, Panginoon, na umasa lamang sa iyo araw-araw at makita niya, Panginoon, ang lubos na pagpapala mo sa kanyang buhay. Dalahin ko rin po sa iyo ang aming Mami Julie, lalo na sa schedule ng kanyang operasyon sa kanyang mata. We pray na physically, hihanda mo siya. Ganon din sa financial na pangangailangan. We are praying for your provision para sa kanya. And we are praying ngayon pa lamang, Panginoon, na mapabilis yung paghilom ng operasyong gagawin sa kanyang mata. Mapabilis ang paggaling at walang maging anumang problema, Panginoon, kundi maging maayos ang lahat ng ito. At patuloy na ipinagtitiwala po namin ito sa iyong mapagpalang kamay. Lord, dalahin ko rin po sa iyo na maging normal na po muli ang blood pressure ng aming Ate Juliet Villena. Kayo po ang patuloy na gumabay at humawak sa kanya, Panginoon, sa period na ito. Dalangin rin po namin sa iyo, Panginoon, ang gawain sa iglesyang ito. Tulungan niyo po ang aming mga servant leaders habang inihahanda ang ilang pang mga programa para sa taon na ito. Bigyan niyo po sila ng kalakasan at karunungan, Panginoon. And as a church, we are praying from the leaders, members, hanggang sa mga gawain na meron po kami, ministries. Lord, dalangin ko po, O Diyos, na gamitin niyo po ang bawat bahagi ng iglesyang ito na maging pagpapala at maging malaking instrumento ng
pagpapahayag ng mabuting balita kung saan po nyo itinalaga ang iglesyang ito at maging kagamit-gamit kami, Panginoon, sa iyong kaharian. We are also lifting up to you, Panginoon, ang mga kapatid namin abroad. Kayo po patuloy na magpala sa kanilang buhay kahit sa layo ng kanilang distansya sa amin, Panginoon. We are gladly remembering them, Panginoon, na kasama namin sila sa mga gawain katulad nito, sa online at sa panalangin, Panginoon. Maraming salamat. May you bless them, Panginoon, sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga trabaho. May you also use their lives, Panginoon, as a blessing and an instrument, Panginoon, ng pagbabahagi ng mabuting balita tungkol sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. We are also lifting up to you ang ilan sa mga kapatid namin sa pananampalataya, hindi man bahagi ng iglesia, but we are praying, Panginoon, ang kasama namin sa mga gawain katulad po ng mga kapatid sa Himig ng Pag-asa. Lord, we are remembering si Kuya June sa inyo na sa ngayon, Panginoon, ay dumadaan sa pagsasalin ng dugo. At ang problema, Panginoon, na kanyang nararanasan ay medyo mababa yung mga blood result na tinake sa kanya, Panginoon. We are lifting up to you yung kanyang kalalagayan na ito. Tulungan mo siya, Panginoon. Palakasin mo siya. At ipagdaloy mo, Panginoon, sa kanyang buong katawan ang kapangyarihan at kagalingan na inyo pang ipagkakalob sa kanya. Pagtibayan niyo rin po ang buhay at papayapain niyo po ang nararamdaman ngayon ng aming Ate Banji Corcuera. Kayo po patuloy na magbigay sa kanya, Panginoon, ng kapayapaan sa kanyang puso. We also remember din po sa inyo, Panginoon, sa inyong mga kamay, ang aming Kuya Rosel. Mahirap po ang kanyang pinagdaraanan ngayon, lalo na yung anxiety at depression, ang gumugupo sa kanya upang siya ay mapanghinaan ng loob, bumagsak ang kanyang katawan. Lord, wala kaming magagawa at wala kaming kapangyarihan upang ayusin ang mga bagay nito, pero meron kaming pananampalataya na inilalapit at pinangahawakan na nagmumula sa inyo. Samahan niyo po siya at inaalala po namin ang aming kuya na ito na kayo po ang patuloy na magpalakas sa kanya. Magbigay ng iba yung pag-asa at maayos na katawan, pangangatawan, at maayos na kalalagayang mental, O Diyos, na patuloy niyang maunawaan na ikaw lamang ang kanyang kapayapaan, ikaw lamang, Panginoon, ang kanyang kalakasan, at ikaw lamang ang kanyang matatakbuhan. Tulungan mo siya, 10 ng kanyang pamilya. Kayo pong patuloy na magbigay sa kanila, Panginoon, ng maayos at lalong higit ng kagalingan sa aming Kuya Rosel. Ingatan niyo po, Panginoon, ang kuya namin po na ito, ang mga kuya po namin na ito, na amin pong idinudulong ngayong gabi. Maraming salamat, Panginoon. Muli, pinagtitiwalaan ka po namin sa lahat ng panalangin na ito at ibinabalik ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay makakahanap po ng ating partner at may bahagi po natin ang ating mga personal na pananalangin.
Again, may I invite everyone to please, tayo po ay tumayo. At for those who are still praying, you may continue praying and let's close in prayer. Panginoong Diyos namin Ama sa langit, maraming salamat po muli sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, that in every aspect ng aming buhay, kami man ay nahihirapan sa panahon na ito. Alam po namin na higit pang paghihirap, Panginoon, ang maaring maranasan ng isang tao kapag hindi sila nagtiwala sa iyo, Panginoon. Kaya patuloy kami nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, kasi kami po ay binayayaan mo ng buhay na walang hanggan. Kami po ay binuhusan niyo, Panginoon, at binigyan ng pananampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya patuloy namin itataas, Panginoon, at dadakilain ng iyong pangalan sa aming buhay at ipapahayag, Panginoon, ang kabutihan niyo pong ginawa sa amin. Samahan niyo po ang bawat isa, ang aking mga kapatid na uuwi sa kanilang mga tahanan. Dalayan ko po, Panginoon, ang patuloy mong pag-iingat at protection sa kanila. And may you guide us also and bless us, Panginoon, to go back and to be a part pa, Panginoon, ng mga gawain namin para sa linggong ito. Kayo po patuloy na magbalik sa aming mga panyapak at patuloy na ibinabalik namin ang pinakamataas na papuri at pagdakila sa iyong pangalan, aming Diyos at tagapagligtas, aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Magandang gabi po.